Mayo na mga kapuso, kaya kulayan na ang drawing ng mga outing. Baka next destination nyo na mga pinasyalan ng Sparkle Stars sa ating special series. First up, ang Queen City of the South, kung saan ipapakita ni AZ Martinez ang mga isla, water sports at kabuhayan ng mga kapwa niya Cebuana o Cebuano. Tara na't mag-sparkle under the sun. Hi mga kapuso! AZ Martinez here, your Miss Sunuring daughter ng Cebu. At maayong pagabot din sa Cebu! I think yung maganda sa Cebu is you get both worlds. You have the beach, you have the mountain. 30 minutes, nasa dagat ka na. I think that's one of the things that I would say na bakit sobrang ganda yung Cebu. Aside from the food, of course. We moved to Cebu when I was still a baby. Because of the people here, like my friends, yung team ko when I started joining pageants. Cebu has a really special place in my heart. Dahil ramdam natin ang tag-init, cool off muna tayo. Dahil dadalhin ko kayo sa isang quick summer getaway na very accessible sa Cebu City. At nandito tayo sa Marigondon Port here sa Lapu-Lapu City. So ito na nga, ito yung bangka na sasakyan natin papunta sa first island and it's gonna take us 30 to 45 minutes to get there. Welcome to Nalusuan Island! Itong Nalusuan Island ay isa sa mga popular stops for island hopping dito sa Mactan, Cebu. Isa siyang maliit na island na sakop ng bayan ng Cordova. Develop na yung island na to, kaya very comfortable yung inyong beach trip dahil may mga cottages, may mabibilhan ng pagkain, at 300 pesos lang ang entrance fee for the day trip. Para naman sa mga naghahanap ng adrenaline rush, meron tayong available water sports dito sa Nalusuan Island. Ako naman, yung favorite pick ko is jet ski. Kailangan nasahan siya kasi umatapon ako sa beach sa sobrang bilis ko. At ito, matatanggal. Automatic stop na yung jet ski. Go guys! Itong Nalusuan Island po, protected marine sanctuary po siya. Meron po tayong about or more than 10 diving spot. Meron po tayong protected white clams sa may docking area. Meron po tayong best snorkeling area doon, which is you can do fish feeding. Hey guys! So ito, hawak ko yung fish food. We're gonna feed some fishes! Wait! Medyo kinabahan ako sa fish feeding. I don't like not knowing what's under me. Kasi lumalapit sila talaga. Ah! Nandito sila! Guys, ito sila. Honestly, sobrang na-enjoy ko yung fish feeding. I really didn't expect to enjoy it, but I really did. Na-enjoy ko din yung pagsigaw. I think they're kind of kind, guys. Hindi sila nakagat. Joke lang. Bakit? Kasi gusto mo lagi ng biglaan. Siyempre para matuloy. Next island na tayo! Gets ko, kasi minsan kailangan din naman pumetics. Malibang, umabot kung saan. It'll only take 10 minutes lang to get from Nalusuan to here in Kauhagan Island. So grabe guys, for 75 pesos only, you get to enjoy fine white sand at meron pang sandbar. Road trip na lang, biyahe, wala. Pero dito sa Kauhagan Island, they have a lot of seafood options na pwede mo lang i-request at ipaluto sa kanila. So tara, mangako na ta! Oh my God, look at that! Oh wow! Ang fresh! Kaya ko to. Laban ko to.
Sa beach namin, ang income dito, para sa mga tao talaga dito. May programa kami, education, at iba pa, marami. Hi, Nay! Hello. Kanindot ba ang imong gihimuwi? They make souvenirs. They do quilting. So decided ako na ito yung kinuha ko. I'm a dog lover. Everyone knows that. And I love that it's green. Kasi I won PBB wearing green. Fish kasi reminded me of my fish feeding kanina. So medyo may memories na ako from island hopping. Sa Kauhagan Island, sobrang na-enjoy ko yung mga tao. Inaalagaan talaga nila yung island nila dito. And sobrang welcoming din nila sa tourists. Ang ganda dito, parang nakakalimutan mo yung ingay sa Manila. At ayun na nga mga kapuso, sana nag-enjoy kayo sa ating quick summer getaway dito sa Cebu! Para sa 24 oras, this is AC Martinez reminding you to sparkle under the sun! Inalmahan ng kampo ni Second Gentleman Manasseh Carpio ang presentasyon sa House Committee on Justice kaugnay ng perang pumasok sa mga bank account ng asawa ng Vice-Presidente. Ang dapat ay 2 million pesos lamang naging 2 billion pesos daw dahil sa isang systems glitch sa bangko. Kahit ang sinasabing mahigit 6 billion pesos sa bank accounts niya, isa raw kasinungalingan. Nakatutok si Jonathan Andan. 6 billion is fake and a lie. Yan ang sinabi ng abogado ni Second Gentleman Manasseh Carpio sa lumabas sa impeachment proceedings ng asawang si Vice President Sara Duterte na meron umanong 6.7 billion pesos na suspicious at covered transactions sa bank accounts ng mag-asawa batay sa report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Wala siyang ganong pera. Okay? You can quote Attorney Carpio on that. It is fake and a blatant lie. Kumbaga sa Tagalog, marites po yun. Ha? Marites lang, chismis. Pero tumanggi si Attorney Peter Danao na sabihin kung magkano ang laman ng bangko ng Second Gentleman. Sabi niya, kahit conjugal daw ang mga ari-arian ng mag-asawa, hindi ito pwedeng basta-basta bulat-latin dahil private citizen si Carpio. Now, you're asking magkano, but I said, that is not part of the obligation of Attorney Mans na i-disclose magkano pera niya. Dahil hindi naman siya parte ng impeachment proceeding. Lumabas din sa hearing ng House Justice Committee na sa nakalipas na 2 dekada, mahigit 2 bilyong piso umano ang total inflow sa bank accounts ni Carpio. Pero hindi raw ito totoo, sabi ng kanyang mga abogado, dahil nagkaroon daw ng systems glitch sa bangko. Kaya ang dapat na 2 million pesos naging 2 billion pesos. Inilatag nila sa media ang isang report umano ng AMLAC, pero ayon mismo sa kampo ni Carpio, nakuha lang nila ito online. Sa report mismo ng AMLAC, sumulat ang BPI sa AMLAC na baguhin nila yung transaction reports nila, allegedly, dahil mali yung 2 billion. Hindi 2 billion yon, 2M lang daw. So, ito pong, ibig sabihin, yung mismong bangko na nagsabi na mayroong system glitch sa records nila. Okay? So, ang problema, hindi naman sinabi to. Ang pinalandakan lang nila, 6B. Di ba? Siyempre, 6B, siyempre, yun ang gusto lang ipropaganda eh. Di ba? Na marami daw pera. Nang tanungin, sinabi ni Attorney Danao na hindi pa nila ito nabeberipika mismo sa BPI. Hiningan namin ng pahayag tungkol dito ang BPI. Sa isang pahayag, sinabi nitong alinsunod sa mga batas, hindi ito nagsasapubliko ng mga impormasyon at transaksyon ng kanilang mga kliyente, liban na lang kung hinihingi sa mga legal processes. Hiningan din namin ng pahayag ang AMLAC pero wala pa silang tugon. Batay sa kopya ng AMLAC report na isinumite sa komite na nakuha ng GMA News, nakalagay na binabawi ng BPI ang nakalistang 13 covered transactions ni Carpio dahil hindi raw ito tama dahil nagkaroon ng systems bug. Kaya ang naunang sinabing mahigit 2 billion pesos ay nasa 2 million pesos lamang. Pinabulaanan naman ni Justice Committee Member Representative Terry Ridon ang alegasyon ng abogado ni Carpio na sinadya ng komite na hindi isama ang umano'y systems glitch sa transaction report ng BPI. Pati hindi namin sinama, nakalagay nga sa report yun. I mean, the report is there for everyone to see. Hindi ba? So, but again, ang sabi pa rin ho ng AMLAC in their summary list, it is still 6.7 billion. And even assuming that it became 2 million from 2 billion,
it is still in the billions. Tungkol naman sa tax audit ng BIR para kay Vice President Duterte at kanyang asawang si Carpio, sabi ng abogado ng second gentleman, handa niya itong sagutin sa tamang venue. Letter of authority pa lang po yun. Baka kasi may misconception sa public eh. Letter of authority is the very preliminary phase po of a tax audit. In other words, wala pa po yung any liability, wala pang nakitang any tax deficiency. That is simply stating na may authority sila from the BIR to conduct an audit. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Tinaguriang super app pero pansamantalang naantala ang ilang serbisyo ng eGovPH kung saan pwedeng magkasa ng ilang transaksyon sa gobyerno. Ang tila kryptonite o kahinaan, kawalan ng pambayad para sa dagdag kapasidad lalo't dumarami ang gumagamit nito. Nakatutok si Bernadette Reyes. Inilunsad noong 2023 ang tinaguriang super app ng gobyerno na eGovPH para mas madalian nilang ma-access ng mga Pilipino ang mga serbisyo ng ahensya ng gobyerno. Si Ann ginagamit din ito para ma-access ang digital government IDs at magbayad ng government services. Super convenient siya, kagaya ko po na working, siyempre yung time ko is limited lang, di ka naman makakapag-live agad-agad. Tapos po, yun po, ma-access mo siya kasi lahat yung mga IDs. Pero noong Abril, may mga pagkakataong pansamantalang naantala ang ilang serbisyo sa app sa loob ng 2 araw. Natalakay ito sa pagdinig ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Committee sa Senado noong April 29. Sabi ng DICT, kasunod ng rollout ng ilang features sa app, dumami ang gumamit nito at lumampas sa kapasidad ng sistema nito. Kabilang dito ang verification ng mga tatanggap ng ayuda ng gobyerno sa gitna ng mataas pa ring presyo ng produktong petrolyo. Nakahalo po yung Digital National ID E-Verify platform engine namin sa 28 na platform na inalagaan po ng DICT. Nakahost po yan sa iisang cloud services. So, na no choice po kami, Mr. Chair, sad to say, we disabled po 12 government systems po because... No, is that because wala kayong pambayad ng cloud, ng cloud server space? Opo, yun po yung reality po, Mr. Chair. I mean, that's insane to me na magsasara yung eGov because wala tayong pambayad. May pera, obviously may pera naman, no? Si Yusek si Ma'am ng DBM nandito. Paliwanag ng advocacy group na Digital Pinoys, ang cloud service ay isang infrastruktura kung saan iniimbak ang mga datos at binabayaran nito kapalit ng serbisyo. Kaya kumukuha ng ganyan yung mga gobyerno, yung gobyerno natin, ay para ma-minimize din yung cost when in terms of building yung physical infrastructure ng mga data banks. Subscription yung yung mode nito, no. So talagang like any other subscription service, kapag hindi ka nakapagbayad, maantala talaga yung pagpo-provide ng service sa'yo, no. Sabi ng DICT, nasa 3,000 server ang sinusuportahan ng kanilang infrastructure at 95% nito ay nag-host din ng sistema ng ibang ahensya. Makatutulong nila kung ide-decentralize o paghihiwalayin ang mga subscription ng mga ahensya ng pamahalaan para sa serbisyo. Sabi ng DICT, may hiniling din silang budget mula sa DBM. Currently have a pending request po with the Department of Budget and Management. Dalawang request po yun, isang 500 at isang 700 million. Sa panahon ngayon na parami ang gumagamit ng makabagong teknolohiya para mapabilis ang mga proseso, nauunawaan raw ng DICT ang abalang dulot sa mga users ng pansamantalang pagkaantala ng serbisyo ng eGovPH app. Yung ating mga kababayan, they're slowly building yung trust nila doon sa digital governance. This is not just a mere technical problem, but it could also cost the government yung pagtitiwala ng taong bayan. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Sanib-puwersang nagsanay ang Pilipinas, Amerika at Japan sa pag-asinta sa kunwaring drone at barko ng kalaban. Ikinasa ang bahaging yan ng balikatan exercises sa Ilocos Norte, probinsya ng Pangulo. Nakatutok si Chino Gaston.
Nagsimula ang counter-landing exercises ng Balikatan 2026 sa sunod-sunod na mga rockets mula sa High Mobility Artillery Rocket System ng mga Amerikano mula sa sand dunes ng Lawag sa Ilocos Norte. Ang kanilang target, ang mga unmanned drone at parating na barko ng kunwari kalaban. Nasundan ito ng pagdagungdong ng mga artillery shells sa karagatan at pagpapakawala ng rockets ng mga attack helicopters. Pinabagsak din ng Stinger missiles ang mga target aerial drones. Tinadtad naman ng machine gun at mga kanyon ang mga unmanned surface vessels at dummy targets habang nakatago sa mga hinukay na bunkers sa buhangin ang mga Amerikano, Pilipino at sundalong Hapon. At habang nangyayari ang exercises, nakamonitor ang mga surveillance aircraft at drones sa himpapawid at karagatan para magbigay ng real-time feedback kung saan tumatama ang mga bala, artillery at lokasyon ng mga kunwari kalaban. Ilan na mga missile systems at mga tangke na makikita nyo sa aking likuran sa mga kagamitang ginamit sa counter-landing military exercises bilang bahagi ng Balikatan 2026 dito sa Ilocos Norte, kung saan nagsanib puwersa ang mga Pilipino, Amerikano at Japanese Armed Forces para idepensa ang dalampasigan laban sa isang kunwaring kalaban na gumamit ng mga automated sea at aerial systems. We are simulating an exercise that will not only deal with internal concerns or internal combat, of course, anticipation of any force that might come from the shore, but not and I would like to emphasize that it is not directed towards any particular country. In our modernization of our militaries, we look to modernize our capabilities with unmanned systems, not only in the air, but also in the sea. Ito ang unang pagkakataon na sumali ang Japanese Self-Defense Force sa Balikatan, bunsod ng pagpirma ng Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Actually, it is a very great experience for us. This is the first time to join this exercise. So again, I'd like to express my great appreciation for you. During this exercise, I believe to make our band, shoulder-to-shoulder band, strong. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Pasado alas 7 ngayong gabi nang palayain pansamantala ang dating TV personality na si Jay Sonza matapos magpiyansa sa hinaharap na kaso. Kaugnay yan ng umunoy pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Oscar Oida. Dapat sana'y arraignment na kanina ng dating TV personality na si Jay Sonza. Pero pinagpaliban ito ng Pasay Regional Trial Court Branch 118. Naghain kasi ang kanyang abogado ng motion to quash para ma-dismiss ang kaso kaugnay ng umunoy pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanilang punto, hindi ang Pasay RTC ang may jurisdiksyon sa kaso dahil sa Maynila nakatira ang Pangulo. Kasi the alleged offended party is the President of the Philippines. Ang sabi ng batas kasi, kung saan nangyari ang alleged krimen, doon dapat i-file ang kaso. So saan ba nangyari ang nasaktan ang damdamin ng ating presidente, yung kanyang reputasyon allegedly nasaktan? Nandito ba sa Pasay? Hindi. Kung may nasaktan man siya, kung nasaktan man siya, allegedly nasaktan siya, wala akong pag-aamin, allegedly nasaktan siya, doon sa Manila, hindi dito. Dagdag ni Attorney Tolentino, hindi rin daw pwedeng NBI ang mag-file ng kaso dahil di naman ito ang aggrieved party, kundi ang Pangulo. Nasa korte na po ito, it will be the court who will decide on the matter. Sa depensa po niyan, which the Regional Trial Court of Pasay and the judge will decide. It was the investigation of the National Bureau of Investigation. Kami po yung nag-case build-up, kami yung nag-file sa DOJ, and ang opisina po ng NBI ay nasa Pasay. That is the simple explanation. Binigyan ng korte ang Department of Justice ng 10 araw para makapagkomento sa inihaing motion to quash ng depensa. Kanina, nakapagpiyansa na si Sonza para sa kanyang pansamantalang paglaya matapos maglabas ng release order ang korte.
Ayon kay Atty. Tolentino, humingi daw ng paumanhin ang korte dahil nakalagay sa arrest warrant na non-bailable ang kaso ni Sonza. Mali kasi ang nailagay na batas sa warrant, ang non-bailable na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gayong ang kaso ni Sonza ay unlawful use of means of publication and unlawful utterances na may piyansa. Ayon sa korte, ang katagang not bailable ay hindi galing sa korte. Ito raw ay system-generated ng e-warrant system na ino-operate ng PNP. That's why minadali rin po ng NBI na maibigay kagad yung return of warrant of arrest para yung court can clarify kung ano talaga yung nature ng warrant of arrest. And ang court naman, in fairness to the court, on May 2, that was a Saturday, issued an order saying that they rectified that there should be a bail recommended, which is 10,000 pesos. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Tagumpay ang ika-4 na civilian mission ng Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea. Naglagay sila ng watawat ng Pilipinas sa Sandy Cay at namahagi ng petrolyo sa mga mangingisda sa Kalayaan. Nakatutok si Von Aquino. Madaling araw kahapon nang maiwagayway at mailagay ni Congresswoman Dada Ismula kasama ang civilian volunteer ang watawat ng Pilipinas sa Sandy Cay o Pag-asa K2. We're at this point of our voyage that we can officially announce na mission accomplished po tayo. Sa kabilang dako, mission failed ang China. Mission failed ang China dahil they failed to intimidate us. Kahit na sinubukan po nilang takutin tayo, patuloy po tayong nakapag-conduct ng ating mission. Ang Pag-asa K2 ay isang sandbar malapit sa Pag-asa Island na isa ring fishing grounds kaya't mahalaga ito sa mga mangingisda. Inaangkin din ito ng China. May Chinese vessel na sumunod, siguro na alerto din sila. The message is nagpapahiwatig po tayo at nagpapadala ng mensahe sa kanila na ang West Philippine Sea ay tunay ng atin. Yeah. At dapat ay malaya po tayong nakakapunta dito. Pinuri naman ng Armed Forces of the Philippines ang grupo para sa anilay matagumpay at matapang na civilian-led mission sa Pag-asa Island. Ang paglalagay roon ng watawat ng Pilipinas, paggiit nila sa sovereign rights ng bansa at pagpapakita ng active citizenship sa kabila ng mga hamon. Bagay na binatikos ng China. Kung noong 2016 presidential campaign, nagbiro si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-jet ski sa West Philippine Sea. Nag-jet ski ng may hawak na watawat sa baybayin ng Pag-asa Island si Ismula. Pero habang ginagawa niya ito, kapansin-pansing may Chinese Navy ship na lumapit sa Pag-asa Island. Nilapitan din ng Chinese Navy ship ang ML Chawi na nagdala ng jet ski sa Pag-asa Island. We hope that our government investigates this. Bakit naman ganun kalapit yung Chinese vessel sa ating Pag-asa Island? Kahapon, nagbigay sila ng mga pagkain at fuel supplies sa mga mangingisda. Nagsagawa rin sila ng medical mission sa isla. Masaya po kami, malaking karangalan sa amin na nariyan kayo. Ito ay makatulong sa ipinaglalaban natin at naririnig natin na talagang tatayuan natin yung ating soberenya dito sa Municipality of Kalayaan. Mula rito sa Pag-asa Island, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Dahil ayaw na niya ni dating Vice President Leni Robredo na tumakbo sa national position sa 2028, isang dating mukha ng Liberal Party ang isinusulong na maging pambato sa susunod na presidential race. Ang gusto ni Congressman Edgar Erice na tumakbo, si dating Senador Mar Rojas. Nakatutok si Darlene Kai. I am convincing Mar Rojas to run. Yan ang ibinahagi ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice sa media sa Kamara kaninang umaga. Sabi ni Erice, isa lang daw siya sa mga kumakausap kay Rojas na kapartido niya sa Liberal Party. Sir, did he say that he's open to it? Sa pagkakakilala ko sa kanya, mahal niya ang bayan at hindi siya tatanggi sa tawag ng bayan.
Matatandaang nang unang tumakbo sa pagkapangulo si Rojas noong 2016, tinalo siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, bagay na aminado si Erice na iniindapan ni Rojas. Alam mo si Mar Rojas, para yung nanligaw, binasted. Masakit sa kanya yung pagkakabasted sa kanya. Pero sa nangyayari sa bayan natin, dahil mahal niya yung bayan natin, abay, nasasaktan yan. At pag tinawag mo yan, lalaban yan para sa bayan. Sinusubukan ng GMA News na hinga ng reaksyon si Rojas pero hindi pa siya sumasagot sa aming mensahe. Tanong ng mga reporter kay Erice, paano raw ang taga-Liberal Party rin na si dating Vice President Leni Robredo na nagsabi ng sa lokal na eleksyon na lamang kakandidato. Ayaw niya eh. Diba? Sinabi niya ayaw niya. Kung siya, di siya. Kung siya mapili, diba? Pero sabi niya ayaw niya. Baka magalit na yun, kapipilit natin. Nauna nang naghayag ng intensyong kumandidato sa pagkapangulo si Vice President Sara Duterte na nahaharap naman ngayon sa impeachment proceedings. Paano kung makakatulong tayo magawa sa na-impeach si Vice President Sara? Pag na-impeach si Vice President Sara, ang maglalaban yung dilaw saka yung pula. Kaya mas maganda nga, hindi ma-impeach eh. Dahil walang kandidato yung pula. Dilaw na lang kami. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Update po sa giyera sa gitnang silangan. Binalaan ng Iran ang puwersa ng Amerika laban sa pagpasok sa Strait of Hormuz. Sabi ng Iran, aatakihin nito ang anumang militar, lalo na ang anilay agresibong US Army na magtatangkang lumapit at pumasok sa Strait. Inihag kasi ni US President Donald Trump na tutulungan ng Amerika ang mga stranded na barko na makaraan palabas ng Strait of Hormuz. Pinagbawalan din ng Iran ang paggalaw ng mga commercial ship at oil tanker sa Strait nang hindi nakikipag-usap sa militar ng Iran. Abiso po sa mga motorista, may dagdag bawas sa presyo ng langis, epektibo bukas, May 5. 2 piso at 66 na sentimo ang dagdag sa kada litro ng diesel ang ilang kumpanya ng langis. Tataas naman ng 2 piso at 21 sentimo ang kada litro ng gasolina. May bawas namang 3 piso at 53 sentimo sa presyo ng kada litro ng kerosene. Tinawag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na imposible ang mga paratang laban sa kanya nang nagpakilalang bagman niyang si Ramil Madriaga. May ebidensya rin umano ang kampo ng Vice na nagpapatunay ng motibo ni Madriaga. Nakatutok si Marisol Abduraman. Naghain ng reply affidavit sa Office of the Prosecutor sa Taguig ang abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paulo Panelo bilang sagot sa counter affidavit ni Ramil Madriaga. Si Madriaga ang napakilalang bagman di umano ng Vice. Sabi ni Panelo, hindi nasagot ni Madriaga ang mga ebidensyang nakalatag sa complaint affidavit ng Vice. Imposible yung mga pinaparatang ni Ramil Madriaga laban sa kanya. Nung naglatag siya ng karagdagang ebidensya, lalo siyang nadiin kasi na-discover namin na nagsisinungaling na naman siya. Kabilang sa mga sinagot ng Vice sa kanyang 18 pahina ng reply affidavit. Ang naunang pahayag ni Madriaga na kung hindi siya close sa Vice, bakit kasama raw siya sa isang political meeting? Dahil kampanya po noon at may COVID pa, nasa gitna ng pandemya, kaya talagang virtual meeting ang paraan para makipag-meeting sa mga supporters at napakadami po niyan kaya hindi po maaasahan na matatandaan ni VP Sara lahat ng mga grupong sumusuporta sa kanya. Napakadami po nang nag-attend dito, 92. At least 92 po yung attendees. Sabi pa ni Panelo, bukod sa paibaibaan niya ang mga pahayag ni Madriaga, may ebidensya rin anya ang kampo ng Vice na nagpapatunay ng motibo ni Madriaga. Isa na nga rito ang text message umano ni Madriaga sa dating tauhan ni VP. Nolasco, sabihin mo na lang na yung confidential funds sa akin mo ibinigay at ako na lang magpapaliwanag kung saan ko dinala. Huwag ka mag-alala sa akin, hindi makakalabas ako ng kulungan kasi mag-state witness ako laban kay VP Sara. Sinusubukan namin kunin ang panig ng kampo ni Madriaga kaugnay nito. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Never say die ang Team Sparkle na all out ang ipinakitang puso sa isang celebrity basketball game led by team captain David Licauco.
Lalo pa silang ganado sa laro dahil sa suporta ng kanilang favorite girls. Ichichika yan ni Aubrey Carampel. Simula pa lang, ramdam na ang pagiging competitive ng Team Sparkle na pinangunahan ni Team Captain David Licauco with their muse AZ Martinez. Game on energy agad ang ipinakita ng kanyang teammates na sina Raver Cruz, Will Ashley, Justin Yu, Mavi Legaspi, Paul Salas, Anthony Constantino, E.A. Guzman, Josh Ford, Prince Carlos, Kim Santa, Mateo Monzones, Ralph Miyako, at Andre Paras. Nakalaban nila ang kuponan ng Team Third Floor na binubuo naman ng ilang kapamilya stars. Mula first hanggang second quarter, nanguna sa score na 59-38 ang Team Third Floor. Pero hindi sumuko ang Team Sparkle with their clutch shots para makabawi sa second half ng laro. Kabilang dyan ang buzzer beater na Hail Mary shot na yan ni Anthony that brought the house down. Mas naging intense ang laban sa mas lalong pagdikit ng scores pagsapit ng fourth quarter. Pero nagkaroon ng sprain si David at kinailangang ilabas sa court. Sa huli, nasungkit ng Team Third Floor ang panalo sa score na 96-89. As a team, collectively lumaban kami, nakabalik kami, di ba? So I think moving forward, mas gaganda na yung mga games namin kasi first time namin gawin to eh. Napiling player of the game si Anthony dahil sa kanyang explosive performance. At ang kanya raw lucky charm, si Shuvi Etrata na sinurpresa pa siya fresh from Cebu. When I'm playing basketball, I'm having a lot of fun, and I honestly did it for all of the fans, and I'm glad they're all able here to support me and Sparkle. I think it was my lucky charm. Come on now, that shot, that's got to be Shuvi, no? Right. Nakaka-proud, and masaya ako na nakikita ng tao yung talento niya. Kasama naman sa Mythical Five, sina Prince at Andre. Bukod sa overwhelming na suporta ng fans, grateful din ang Team Sparkle sa presensya ng kapwa Sparkle stars sa courtside. Kabilang sina Mikey Quintos, Miguel Tan Felix, Isabel Ortega, Rojan Cruz, Mika Salamanca, Vince Maristella, Cheska Fausto, Charlie Fleming. Naroon din si Jay Ortega at ang co-stars ni David sa Never Say Die na sina Kim Jisoo at Rahil Birria. Siyempre, di mawawala ang support mula sa favorite girl ng ilang players. Tulad ni Shaira Diaz na nagbigay pa ng power hug sa hubby na si EA bago ang game. Di rin nagpahuli si Raver Cruz na humabol pa ng yakap kay Julian San Jose. Supportive GF at kambal naman sina Ashley Ortega at Cassie Legaspi kay Mavi. May moment din sina Josh Ford at Kira Ballinger kasama si AZ. Habang si Dustin Yu may congratulatory hug from Bianca De Vera pagkatapos ng laro. Bago magsimula ang game, pinangunahan ni Aisel Santos ang pag-awit ng Lupang Hinirang. Nagpasiklab sa kanilang powerful performance sina Julian San Jose at Clarice de Guzman. At isa sa mga host, si Martin Javier. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil.